Susi kung bakit napulbos ng TNT tropang 5G ang Meralco Bolts sa kabila ng paglalaro nila ng All-Filipino, inilabas ni Coach Chot Reyes. Hindi rin ipinagdamot ni Coach Tim ang kanyang rason paano nila tinalo ang Rain or Shine kasabay ang kapansin-pansing pagpapasok nito ng 11 players sa bakbakan. At si Andre Carakot, kumpiyansa pa rin, nakakayanin pa nilang makabalik sa kabila ng 2-1 na kartada ng Barangay Ginebra sa serye. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Ibinahagi ni Coach Chot Reyes ang naging sandala ng grupo ng TNT tropang 5G para kuhanin ang panalo laban sa Meralco kahit wala silang import. Base sa kanyang pasabog, hinamon niya ang kanyang players na higitan ang bala ng Meralco Bolts, lalo na't wala sa kanila si Bolbol. Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin ang mga sinabi ni Coach Chot sa report ni Ralph Edwin Villanueva ng Philstar. Higit pa sa lakas at lalim ng lineup namin. Sa tingin ko, puso talaga yung naging puhunan namin dun eh. Lahat na naging usapan namin kahapon sa practice bago pa kami nag-game plan at tactical discussion, nakatuon muna sa tamang mindset na meron kaming tsansa. Alam namin pagpasok sa serye na to, para matalo namin yung Meralco Bolts, kahit kompleto pa kami noon kasama si Bolbol, kailangan naming tapatan ng energy at effort nila. Kahapon na nagisusi namin dahil all-Filipino na kami at wala si Bolbol, hindi sapat na tapatan lang namin ang energy at effort ng Meralco. Kailangan naming higitan yon. Kailangan naming humanap ng paraan para magbigay ng mas matinding energy at mas malaking effort kaysa sa Meralco. Well, malaking bagay yung sinabi ni Coach Chot Reyes kasi nga kitang-kita sa laro nila na hindi talent or laki ng lineup ang nagpanalo sa TNT tropang 5G. Kung hindi puso at paniniwala sa isa't isa. Isipin mo ha, wala na si Bolbol doon, wala silang import, all Filipino sila. Tapos etong Meralco, kumpleto sila. Pero imbes na matakot sila, mas lalo pa silang naging gutom doon. Ramdam mo yung sinabi ni Coach Chot na hindi sapat na tapatan lang nila yung effort ng Meralco talaga. Kailangan nilang higitan yon. At yun mismo yung nangyari sa fourth quarter, di ba? Ang pinaka-impressive dito mga playoffs, hindi maganda ang shooting ng TNT buong laro. Aminado nga si Coach Chot na ugly game offensively kasi nga hirap silang makagawa ng tira laban dito sa depensa ng Meralco. Pero ang ginawa nila doon, bumawi sila sa depensa, sa hustle at sa composure doon sa dulo. Mula sa 6 na puntos, hindi sila nagpanik dun eh. Sila Brandon Ganuelas-Roser, Kelly Williams at R.R. Pugoy ang talaga nagdala ng energy hanggang dumating yung game winner ni Pugoy laban dito kay Cliff Hodge. Yun yung klase ng panalo na masasabi mong galing sa tibay ng loob yun, di ba? Hindi lang sa sistema. At para sa akin, ito yung klase ng panalo na posibleng magbago ng buong serye. Kasi ngayon, mas lalong naniwala ang TNT na kaya nilang manalo kahit wala si Bolbol eh. Delikado yun para sa Meralco ha. Dahil kung dati nakafocus sila sa pagpigil kay Bolbol, ngayon mas unpredictable ang TNT dahil mas gumagalaw yung bola at mas maraming locals ang nag-aambag dyan. Warning talaga to sa Bolts na hindi sila pwedeng umasa lang sa depensa at late game execution. Dahil kapag mas lumakas pa ang kumpiyansa ng TNT local sa Game 4, posibleng mas mahirapan pa silang pigilan yan. Katulad ni Coach Chot Reyes, nagbahagi rin si Coach Tim ng kanyang hamon sa players dahilan para tuluyan nilang agawin sa Rain or Shine ng Game 3. Sa panayam ng media, nangyari umano mga sinabi niya sa kanyang players nung halftime kasabay ng pagpuri or papuri kay Scottie Thompson. Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Ruben Terrado sa Spain. Sinabi namin sa mga players namin nung halftime na tuloy lang yung laban. Ramdam namin na hindi maganda yung shooting ni Justin doon sa first half at medyo hirap din si RJ. Pero pakiramdam namin, darating din yung point na makakabawi sila basta maayos lang yung depensa namin. Tuloy-tuloy ang pagbabalik sa depensa at disiplina sa laro at may chance kaming manalo. At yun nga yung nangyari. Lalo na noong third quarter, nagsimulang uminit si Justin. Nakapagpasok ng ilang tira si RJ at napakaganda rin ng nilaro ni Scottie Thompson buong gabi. Okay yung naging adjustment actually ni Coach Tim kung sa Game 3 dahil kitang-kita doon na hindi siya basta umasa lang kila Justin at kay RJ. Ang ganda na sinabi niya na kahit hirap sa shooting yung dalawa sa first half, hindi sila nagpanik doon, di ba? Nagtiwala lang sila na darating din yung momentum basta tuloy-tuloy ang defense at effort. At yun nga yung nangyari sa second half, lalo na noong third quarter kung saan biglang bumaligtad ang takbo ng laro pabor sa Barangay Ginebra. At malaking bagay rito mga ka-playoffs yung laro na Scottie Thompson. Halos siya yung naging puso ng Barangay Ginebra sa Game 3. Yung 25 points niya, 5 tres, tapos may rebound, steals, at meron pa rin siyang blocks. Sobrang all around, di ba? Habang si Brownlee unti-unting uminit. Pero ang isa sa mga pinakamahalagang adjustment dito ni Coach Tim mga playoffs, ginamit niya yung 11 players kumpara sa dati na halos 7 o 8 lang yung umiikot.
Ramdam mong gusto niyang iwasan yung sobrang pagod ng starters lalo na sa mabilis na pace ng rain or shine. At sa tingin ko malaking dahilan yon kaya mas malakas yung naging finishing ng Barangay Ginebra sa Game 3. Pero hindi pa rin dapat kampante ang Jeans dahil kitang-kita rin na hindi basta sumusuko yung rain or shine eh. Nandiyan pa rin sila Andre Caracut, si Kaylan Chongson, si Jalen Johnson na kayang magpasabog anumang oras. Kaya mukhang magiging susi talaga sa serie na ito mga ka-playoffs kung maipagpapatuloy ni Coach Tim ang mas malalim na rotation habang hinahanap naman ni Coach Yeng ang kanyang paraan para pigilan ng momentum ng Barangay Ginebra. Samantala, natalo man sila sa Barangay Ginebra, hindi naman nawawala ng pag-asa si Andre Caracut na muling nagpasabog sa mga unang salvo ng bakbakan. Matapos ang laro na sinaksihan din ang kanyang rumor GF na si Bella Belen, tingin umano nila ay nanalo lang ang Ginebra ng isa sa Best of 5 series. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Andre Caracut sa report ni Jonas Terrado na Inquirer. Kailangan namin manatiling kumpiyansa, hindi pa tapos yung serie kasi tinitingnan namin to na parang natalo lang kami sa unang laro ng isang best of 5 series. Kailangan lang namin makabawi, kailangan lang namin mag-adjust, kailangan lang manatiling kumpiyansa. Sa tingin ko, nalaro ng Barangay Ginebra yung gusto nilang laro ng third quarter kasi nga nakakuha sila ng mas maraming fast break points. Sa tingin ko, yung laro na dapat para sa amin, naging laro nila dahil nakapitalize nila yung mga turnovers namin. So yung naging mindset ni Andre Caracut pagkatapos ng talo, imbes na panghinaan ng loob, mas pinili niyang manatiling kumpiyansa at isipin na parang unang laro pa lang yan ng Best of 5 series yung nangyari sa kanila, di ba? Ibig sabihin, hindi pa nawawala ang paniniwala nila sa sarili na kahit naikutan na sila ng Barangay Ginebra dito sa serye. At tama rin yung sinabi niya na naging laro ng Ginebra ang third quarter dahil doon nagsimulang magkaproblema ang rain or shine sa turnovers and of course doon sa transition defense. Kapag binigyan mo kasi ng fast break opportunities ang Barangay Ginebra, lalo na kila Scottie Thompson at Justin Brownlee, delikado talaga dyan. At syempre hindi rin pwedeng hindi mapansin yung inspirasyon ni Caracut na si Bella Belen. Kita naman sa first quarter kung gaano siya kainit, di ba? 5 sunod na tres kagad. Syempre 15 points kagad yon. Ramdam mo talaga yung kumpiyansa niya habang nasa gallery si Bella kasama pa ang teammates niya. Kaya tuloy maraming fans ang kinikilig sa Beltray dahil parang mas inspired talaga si Andre kapag nanonood si Bella. Pero sa basketball kasi mga playoffs, hindi sapat ang magandang simula lang eh. Nang hina rin ang opensa ng rain or shine, pagdating ng second half, unti-unting uminit yung Barangay Ginebra doon. Para naman sa akin, sobrang critical ng game 4 mga playoffs. Kapag nanalo ang Barangay Ginebra dyan, parang isang paanan nila nakapasok sa finals dahil magiging 3-1 na yung serye. Pero kung makakabawi ang rain or shine, babalik ulit ang pressure sa Barangay Ginebra. Ang susi talaga para sa rain or shine is alagaan ang bola at ma-maintain yung energy nila buong laro. Hindi lang first quarter, kailangan din lang pigilan ng transition game ng Barangay Ginebra dahil doon talaga sila nasaktan sa Game 3 eh. Pero kung muling uminit sila Scottie Thompson, si Brownlee at si RJ Barrientos sa second half, mahihirapan na namang habulin ng rain or shine yung momentum. So guys, maraming salamat.